Thank you, Mayor. May sinasabi kayo dati na 777 dahil corruption ang pinag-uusapan natin na inaakit ang iba sa 7 million na AX or AKAP, AKAP yata. 7 million ba yon at MAIP at tupad? Totoo yan, ma'am. Ma'am, I came from Hindi ba CIDG. malaki? Ma'am, Hindi ba mas malaki na ngayon? Palibasa election na. ma'am, sa host, pag ikaw mamang nag-host ng sortie, you get 30, 30, 30. That's 30 So yung million. 777, nasa 30, 30, 30 na. No, ma'am. Yung 777, yung mga sumali sa sortie. Pero ma'am, yung 30, 30, 30 is the host nung sortie, nung provincial 30 sortie. million ng AKAP, 30 Yes, ma'am. million 30 ng million. tupad, 30 million ng MAIP. Yes, ma'am. Opo. You can, pwede ma'am may choice ka, AKAP or AX. 30, 30, 30. And this information actually, ma'am, are coming from very reliable sources. Na actually, ma'am, Narinig ko nga nagmamalaki yung iba. Yes, ma'am. Opo. Kaya ho, maraming nag-host eh. Gusto mag-host. Kasi nga, ang laki nun sa kanila. Pero yung 777, dahil marami na ma'am sumasama, nilimit na lang. Maski na nakarami ka na ng sortie, but ang maximum na lang natatanggapin mo is for 4 sorties. So that's 4 times 21. That's still 84 million per lawmaker na sumama ma'am doon sa sortie. Opo. Ano ba magagawa dyan? Hindi ko rin ma'am alam kung paano yung gagawin. Pati ma'am kami rito eh. Alam mo ma'am, I was just talking to one businessman this morning. At you know, he's a very famous na businessman at he's paying about 7 to 8 billion a year. Nagugulat siya, nalulungkot siya na ganun na lang ba kadali i-disburse ang pondo. Na lang, yung ibinabayad ko palang tax eh, sandali lang pala nilang gastusin. At habang linulustay ang mga perang yan, mga 30, 30, 30, 777, wala pa rin tayong flood control, pinabayaan ang edukasyon, at zero pa rin ang PhilHealth, wala pa rin public transport, nakakaltasan ng todo-todo, ay nako talaga naman, nakakasama po ng loob. At yun nga, galing sa buwis yan, galing sa kapwa Pilipino yan, dapat hindi linulustay. So, meron po kayong isasamang corruption na tends towards corruption doon sa inyong habla, Justice? Basically, Madam Chair, we're questioning the constitutionality lang of the provisions. Although we are pointing out that what increased in the 2025 budget of the PWH was the insertion of Congress, and what was vetoed were items in the NEP. And of course, because of my advocacy in the West Philippine Sea, the budget for AFP modernization was reduced by 15 billion. And of course, that's our number one problem now is to defend our maritime zone and territorial integrity. But the money was instead put in the DPWH flood control. I noticed that in every congressional district may flood control item. So without any clear identification of the where and yes. how. And I think it's this was done during the COVID where the supplemental budget amended the GAA. Pwede pa naman i-amend eh. If the president wants to diffuse this rising anger among the people, madali naman i-amend yung GAA. You can just pass a new supplemental budget, tanggalin lahat yung nasa DPWH, ibalik sa 4P, ibalik sa AFP modernization, ibalik sa computerization, ibalik sa PhilHealth, and everything will quiet down. But I think this will continue because we have a problem with PhilHealth, with zero allocation. Yes, that's correct, Justice. And if you will notice, not only the 15 billion from the AFP modernization was removed, also the pensions that are a source of
great demoralization among our officers and the mistas who have nothing to look forward to. There's no recognition of the efforts to defend our sovereignty. And that's a real concern po. Dahil parang ang angas-angas natin magsalita, wala naman po pondohan. So, ayan, military pa pala si Mayor Benji, nakalimutan ko. Ang daming kinaltas, kundi taon-taon, pinapangako natin, ipopondo natin ang AFP modernization at least until Horizon 3. Hanggang ngayon, may natitira pa sa Horizon 1. Talaga naman, nakakadismaya. Kaya't ito, mukhang marami pang homework kung may maidadagdag yung DOLE. Itatanong ko na lamang, wala bang partisipasyon ang BIR pagkat minimum wage ang pinag-uusapan? Yes, Attorney Reyes po. Good morning, good morning, Madam Chair. Madam Chair, so far as we are concerned, actually we are wondering what role we will play in the ACAP Foundation. The closest thing I can think of is if they will solicit a list from our office for regards to the taxpayer. However, that the list of taxpayers will be subject to Section 270 of the tax code. Kasi po under Section 270, you cannot provide a list wherein you can divulge the business income of the taxpayer. So hence po, siya po ay confidential. And pero po, under the Data Privacy Act, inaalaw po yung na kumuha ng data basta po in the performance of official function. However, under the IRR po ng Data Privacy Act of 2012, it should be subject to a data sharing agreement between government agencies. Hindi, pinagtatakahan ko lang kasi pinag-uusapan ng minimum wage, kailan man hindi nabanggit yung BIR. Hindi ba yung BIR ang nakakaalam ng ating income at kinakailangan makilahok din kayo? Yes, because the tax returns are being filed with the Bureau of Internal Revenue. That's correct. I haven't heard any effort on the part of the SWD to include the BIR kasi kayo ang nakakaalam niyan. Isa pa, nandito rin ang DBM. Marami tayong narinig mula kay Secretary Pangandaman. Ano yung ibig sabihin ng conditional implementation? Anong i-release ninyo ngayon? Yes, ma'am. Good afternoon po. Ang ibig pong sabihin ng conditional implementation, we can only make the actual release of the allotment, yung kung naka-appropriate sa GAA, subject to cash programming ng national government, and then subject to yung prudent fiscal management. And when we say prudent fiscal management, kailangan hindi ho kasi dumaan, lalo na yung mga new budgetary items wherein the ACAP is included. Wala po siya sa NEP. So hindi po ito dumaan dun sa ating iterative na budget preparation process. So parang belated siya. Ngayon pa lang siya gagawin. Hindi nga sumulpot yan hanggang nag-buy kami. Yes. Nakailang hearing ako dito, paulit-ulit kong tinatanong si Secretary Gatchalian. Sabi niya, wala nang ACAP. Paulit-ulit, ikalawa, wala nang ACAP. Ayun. Tapos biglang sumulpot. Kaya nagkagulatan na lang tayo sa DBM. So anong ibig sabihin yan? Sabi mo, kapag walang pera, syempre hindi magre-release, hindi makakapag-release. Tapos aaralin pa ninyo. Sa palagay ninyo, sa nabasa at napaliwanag na guidelines, baka kapag-release na ba kayo? Or nakapag-release na ba kayo? Wala po pong nai-release for ACAP for this year kasi po subject po ito sa approval ng presidente. Pero bago po magawa yung pag-recommend sa presidente. Sa DBM yan Opo. bago lumapag sa Executive Secretary at saka sa OP? Opo. Nakalahad po doon sa National Budget Circular number 595. Yan po yung guidelines on the release of funds for 2025. Yung mga... So, ang sinasabi ninyo dyan sa DBM, natanggap na ninyo yung draft nila? May natanggap po kami last week na signed na guidelines ng ACAP for 2025. Sa tatlong department? Signed po nung tatlong department. Pero isa lang po ito sa ilang pang mga requirements. Ano ba bang requirement? Akala ko kapag na-approve yung guidelines at may pera kayo, makakapag-release kayo agad-agad. Bali, ang kakailanganin po, manggagaling din po sa DSWD. They will have to submit their special budget request
At kaakibat po doon, kailangan po yung mga budget execution documents like hindi po ito kasi nakaprogram, hindi po ito naisama doon sa mga nauna nung during the budget preparation na nakita. So they will have to submit yung details nitong kung saan siya gagamitin, paano siya ipapatupad, ano po yung Hindi ito listing. subject doon sa tinatawag natin mga election ban. Depende po Kasi yun kung nakatenga pa rin siya, di ba? Hindi pa nakaka-approve yung guidelines. Paano ba yan? isa din po yun sa mga documents na hahanapin namin kung ito po ay hindi po masasubject sa election ban. Pero once na hindi Although sinasabi naman ng COMELEC, ma-exempt yan basta tumalima ang kanilang guidelines sa kinakailangan na detalye, lalo na sa pakikialam ng politika. Yes po. So, isa din po yun sa mga documents na hihingin ng DBM para po makita kung i-release ba ito, i-recommend ba ito sa presidente for its issuance ng SARO. Magkano ang na-release sa 2024 AKAP? The whole amount of 26.7 billion was Tapos na yun, released in... na-fix na yun. Yes po, yun po yung nung last year, 2024. Wala pang binababa sa 2025 Sa 2025 po, wala pa pong nai-release para sa AKAP. at wala pa rin kayong schedule na mag-release para sa 2025 AKAP. Wala pa rin po, Madam Chair, kasi kakailanganin pong i-request ng DSWD at kailangan siyang mag-comply doon po sa mga as listed na requirements under NBC 595. Nabalitaan natin kay Justice Carpio at nababasa natin sa dyaryo na may ilang asunto kontra sa budget ng 2025. Ano ang gagawin ng DBM kung sakasakali, eto nga, ipara ang implementasyon ng 2025? The DBM will have to abide with whatever decision that will come out. But for now, ma'am, what we are doing in order to implement the signed GAA is line by line review of the different changes affected in the GAA. So if you're going, Ibig niyo sabihin, kapag wala doon sa President's budget, yung binigay ng Pangulo na NEP, hindi muna kayo magre-release. Totoo ba yan? Opo ma'am, Kasi may nababalitaan sa DPWH, nakakapag-download na daw ng mobilization fund kahit wala sa NEP, nasa unprogrammed pa nga eh. Hindi po totoo yon, Madam Chair, dahil sa DPWH po ang kaukulan na changes. Marami po ang changes na nangyari sa DPWH. Almost 400 billion po yung changes. Kaya nga ako nagugulat sa mga haka-haka. So ang ibig nyo sabihin, sa dinami ng changes, pag-aaralan muna lahat ng pinalit. So ang i-release lang ninyo, yung mga nandun sa NEP sa ngayon. Totoo ba yan? At tama po yung Madam Chair. Like for the whole 6.3 trillion na budget po natin, 783 billion of that are effects of changes as well as adjustment. Congress introduced adjustments po yun. So of the 783 billion po, 26 billion of that has already been directly vetoed. So ang naiwan po na tinitignan natin na changes, which will be subject to review, further review as per our guidelines na NBC 595, nasa 757 billion po yun. At yan po ay nakapaloob sa around 12,770 na different programs, activities, and projects is spread all through the different departments. Pero hindi ganun kalaki ang 757 billion kung ihahalin tulad sa kabuuan ng GAA 2025. So ang sinasabi ninyo, yung ibang item sa budget tuloy. Opo. Kahit may habla. Tuloy muna. Meron pong around 65 or almost 65% of the GAA is subject to
the GAAW, what we say as the GAA as an allotment order. So yun po yung mga Teka, existing anong ibig nasa sabihin NEP. nun? 65% tuloy-tuloy ang release ninyo. Opo, yun po yung mga Kahit existing maraming programs. katanungan, kahit may kaso, kahit may asunto, tuloy-tuloy lang yung 65%. Ma'am, Wala pang sing order. yes, Madam Chair, the 65% pertains to those PAPs which are in the NEP and which were In the not NEP. affected. Yes, ma'am. So tuloy-tuloy lang yung 65%, Yes. pero yung 35% kayo mismo nangangamba dahil wala ito sa NEP at hindi kailanman napag-aralan. Ito po ay mga items in the GAA na halo-halo na po yon. 12% of that belongs to the 12% of that 35% belongs to the, yun po yung sinasabi namin na nasa 757 billion na may changes, saka increases of existing appropriations as well as Pero new teka, hindi budgetary items. nagtatali yung numero ninyo. 757 billion is not 35%. Yes, ma'am. 35% is upwards of 2.5 trillion. Yes, ma'am. The remaining 23% refers to the special purpose funds na hindi naman po natin sinasubject sa comprehensive release kasi specific po ng mga request yun. Like for example, the modernization program, the MPBF, as well as yung pong calamity fund natin, yung NDRIM-F, yun din pong So yung 35% na tinutukoy ninyo, hindi 2.2 trillion, kundi magkano lang yung 757 na sinabi nyo kanina. yung 757, ma'am, that refers to the increases as well as new budgetary items. Yung pong SICA na tinatawag natin changes. So, Kinakabahan po kami kasi naririnig natin trillion, billion na ang usapin, hindi pa rin sigurado. Yun ang yun nakakatakot. po yung subject pa po sa talagang masusing review dahil hindi po ito dumaan sa Kaya budget tayo preparation. mag-iisip. Maraming salamat kay ASEC dahil talaga naman pag naririnig ninyo yung naririnig natin itong limpak-limpak na salapi samantalang ang bigas ay nananatili sa 60 pesos kada kilo na hindi makatarungan. Ang taong bayan ay naghahanap pa rin ng maayos na trabaho. Talagang nakakasama ng loob at nakakapanlugmok. Sana maisaayos natin itong problema ng budget natin, higit sa lahat itong napaka-controversial na project na AKAP. So sino pang may idadagdag kung may nais idagdag at itong inquiry natin, marami tayong natuklasan at sana may naisagot rin tayo na iba. Secretary Lopez Santos, please. Madam Chair, doon lamang po sa institutional mechanism ng identification ng beneficiaries. Yung binabanggit kanina, anybody can recommend. No? But we believe that in APSI that the local government units, galing po kayo sa LGUs, knows better who are the poor and where are they generally. Kasi meron nga tayong batas, yung CBMS na binanggit ko kanina, meron pa tayong batas, yung Magna Carta of the Poor, yung social, yung RA 8425 na nag-create ng NAPSI. Ang sinasabi doon, ang mga local government units are mandated to formulate and implement local poverty reduction action plans. At ang basihan noon, yung targeting system. At nandyan po yan, siguro po gamitin na lang natin yung mga batas na yan at mga tools na inilalatan yan para yung ating basihan ng listahan at identification of beneficiaries ay mayroong legal na batayan at scientificong basihan. At kapag naisa publiko yan, madali nang habulin yung implementasyon. Alam na ng mga mayor natin siguro pag meron naman tayong listahan na isa publiko. Okay. So marami tayong recommendation, Mayor po. Thank you very much, Madam Chair. Ma'am, meron tayong tatlong database that we can mine to really determine yung beneficiaries. Unang-una yung CBMS na binanggit ho ni Secretary Santos. Pangalawa po yung listahanan. Ito po yung NHTS, yung National Household. Listahanan 3, yan na Yes, ang po. kahuli-hulihang listahanan. Hindi na sila gagawa Yes, yan. ma'am. Tama ho kayo, ma'am. Tama po kayo. At pangatlo, ma'am, yung BIR. Kasi, ma'am, yung BIR, mga empleyado, ang mga employers, ma'am, nagsasubmit sa kanila
ng Alpha List. At naka-state, ma'am, doon yung wage ng mga employees nila. Kaya malaking database, ma'am, yung nasa BIR. Tama. Kaya nga ako nagtataka, hindi sila kasama doon sa paggagawa ng